Guys, today is May 5, Tuesday. Kamusta naman ang inyong mga negosyo? Kamusta ang ating mga tindahan dyan? Lalo na yung may mga school supplies na paninda. Tiis-tiis lang po muna tayo kasi ilang linggo na lang babawi na naman po tayo. Ngayon, kung kayo ay merong negosyo at merong tindahan, kailangan po ng sipag, tiyaga, lalong-lalo na ang tiyaga dahil kapag ang tindahan nyo ay matumal, nandiyan na rin yung tendency niya na parang tatama rin kayo. Dahil pagka talagang walang mga masyadong bumibili, talaga nakakaantok, lalo na pag ganitong oras, yung tanghaling tapat hanggang 4 o'clock, yan, nakakaantok yan guys. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng tindahan, ihanda nyo na yung sarili nyo, lalo na kung wala naman kayong tindera, wala kayong mapagkakatiwalaan. Tapos kailangan nyo magbantay maghapon, lalo na dito sa akin malayo po yung bahay namin dito, pero pwedeng lakarin. So kahit may tindera ako, iba pa rin yung siyempre ako na papikit-pikit lang tayo, pero sasakit lang ang ulo natin kapag nakapikit. Minsan kailang pipikit ka tsaka naman may bibili. Tsaka ito ang number 1 na sakit ng mga tindera kapag yung nabuboring sila kapag walang masyadong namimili. Kaya minsan mas maganda pa yung maraming bumibili. Talagang ma-alive-alive ka. Ngayon kasi May nga dahil bakasyon pa. So kahit paano naman, nagtsatsaga tayo magtinda. Unang-una sa lahat, yung benta naman po natin, hindi siya bumababa sa 6K. So pataas pa rin po yan. Nakaka 8K to 10K pa rin naman po tayo kapag ganito walang pasok. Pero syempre iba pa rin talaga may pasok. Syempre nadodoble, triple pa yung ating bebenta dyan kapag may pasok. Dahil syempre tenga yung mga ibang school supplies natin. Pero kahit paano yung mga ballpen, mga ibang items na school supplies, continue pa rin po yan ang may bumibili kasi unang-una malapit kami sa may barangay at sa may center. So yung karamihan dito na may mga ganitong paninda, sarado. Kasi nga, unang-una hindi sila kagaya ko na matyaga. Kaya hindi tayo nagiging threat dun sa mga gumagaya ng ating paninda. Kasi unang-una, bilang may-ari ng aming tindahan, nakapokus po talaga kami dito. At yung asawa ko nagpapalitan lang kami. Tulad niya, may tindera nga kami, ilang araw ding hindi pumasok dahil masama raw yung pakiramdam. So okay lang yun kasi nga matumal naman. Yun lang isa pang dapat taglay nyo pag negosyante kayo, may-ari kayo ng inyong tindahan. Kailangan kapag may-ari ka ng inyong tindahan, kapag kahit wala kang tindera, hindi ka maapektuhan. Yung iba kasing may mga tindahan, mga negosyante, parang hindi nila kaya ng walang tindera. Hindi kagaya namin, sanay na kami mag-asawa na dati ang tagal namin walang tindera. Dahil nagpapalitan lang kami. Pero dahil nga tayo nagkakaedad na, kaya kumuha tayo ng tindera. Sa totoo lang, wala namang perfectong tindera. Lahat yan may mga diferensya, lahat may mga kanya-kanyang pag-uugali. Kaya kailangan tiis-tiis na lang at pasensya. Yung tindera naman namin umabot na rin siya mahigit 3 taon. Kaya lang minsan ang mga tindera rin habang tumatagal sa halip na mas lalong nag-i-improve sila, masyado rin naman silang nagiging kampante at yung iba lumalaki ang ulo. Pero ang di nila alam, the more na dapat tumatagal sila, the more nila mas lalong pagbutihan para ma-increasehan yung sahod nila. Yun ang hindi nila alam. Nag-observe lang tayo guys. Kaya advice ko lang sa mga may negosyo dyan, samahan nyo po talaga ng sipag, tiyaga at diskarte. Lalong-lalo na ang tiyaga. Kasi pagka ganitong tanghaling tapat, syempre badalang yung bumibili, nakakaantok talaga. So dahil tayo ay hindi pwedeng basta-basta matulog dito dahil open yung ating tindahan, kaya talagang pipikit ka man pa saglit-saglit lang. Sasakit lang yung ulo mo kapag baka mamaya mapasarap yung tulog mo, marami na palang nakukuha sa paninda mo.
Kasi nga open to eh. Medyo malayo yung bahay namin. Uuwi ako pag hapon na, papalitan lang ako ng mister ko. So kahit may tindera tayo, hindi natin pinagkakatiwala nang siya lang ang bantay. Danas na po namin yan dahil mga past naming life, mga ilang taon na rin nakalipas, marami tayong tindera dahil malaki pa yung pwesto natin at meron tayong mga 4 na pwesto dati. Pero give up na po natin yan. Kaya mas okay na yung isa lang yung pwesto mo pero natututukan mo. Kaysa yung marami kang pwesto, marami ka ring siswelduhan, marami ka pang pakikisamahan, at kahit may CCTV ka pa, pag ang tindera or ang kasamahan mo, ang katiwala mo, may gustong gawin, wala kang magagawa kahit may CCTV ka pa. May para-paraan yan. Kasi kapag pera na ang pinag-uusapan, nakakagawa na rin sila ng hindi maganda, lalo na pag sobra po tayo magtitiwala. Kaya kailangan tutukan po natin yan para mas lalo tayong umasenso at mapalago natin ang ating negosyo at hindi masayang ang puhunan na ating binitawan, yung pagod natin, yung hirap natin, sakripisyo natin, mapalago lang yung tindahan. Yan lang guys, at maraming salamat sa inyong lahat, and please follow our account, FB page, Alex Joan Vlog din po yan, at pakisubscribe na rin po dito sa aming YouTube channel, at para ma-update pa po kayo sa aming mga susunod na video, Alex Joan Vlog pa rin po yan. Bye bye guys, and thanks for watching.